The Holy Bible. Reading Plan, 15th Day, Tagalog Version, Genesis chapter 38 to 40, and Mark chapter 15. Genesis chapter 38. Si Huda at si Tamar. Ika-38 kabanata. Nang panahon ding iyon, humiwalay si Huda sa mga kapatid niya at doon nanirahan kasama ni Hira na taga-Adulam. Doon nakilala ni Huda ang anak ni Shua na taga-Kanaan at napangasawa niya ito. Dumating ang panahon, nagbuntis ito at nanganak ng lalaki at pinangalanan ni Huda ang sanggol na Er. Muli siyang nagbuntis at nanganak ng lalaki at pinangalanan niyang Onan. Nagbuntis pa siya at nanganak ng lalaki at pinangalanan niyang Shelah. Isinilang si Shelah sa Kezib. Si Tamar ang napili ni Huda para maging asawa ng kanyang panganay na si Er. Pero si Er ay naging masama sa paningin ng Panginoon, kaya pinatay siya ng Panginoon. Kaya sinabi ni Huda kay Onan, "Sipingan mo ang hipag mo, dahil tungkulin mo iyan bilang kapatid ng asawa niyang namatay, para sa pamamagitan mo ay magkaroon din ng mga anak ang iyong kapatid." Pero alam ni Onan na hindi ituturing na kanya ang magiging anak nila, kaya tuwing magsisiping sila ni Tamar, itinatapon niya sa labas ang kanyang binhi, para hindi siya magkaanak para sa kanyang kapatid. Masama ang ginawa ni Onan sa paningin ng Panginoon, kaya pinatay din niya ito. Sinabi agad ni Huda kay Tamar na kanyang manugang, "Umuwi ka muna sa iyong ama, at huwag kang mag-asawa hanggang magbinata na si Shelah." Sinabi iyon ni Huda dahil natatakot siya na baka mamatay din si Shelah, katulad ng mga kapatid niya. Kaya umuwi muna si Tamar sa kanyang ama. Dumating ang panahon, namatay ang asawa ni Huda. Pagkatapos ng kanyang pagdadalamhati, pumunta siya sa mga manggugupit ng balahibo ng kanyang mga tupa roon sa Timna. Kasama niyang pumunta roon ang kaibigan niyang si Hira na taga-Adulam. May nagsabi kay Tamar na ang biyanan niya ay pupunta sa Timna para pagupitan doon ang mga tupa nito. Nang marinig iyon ni Tamar, pinalitan niya ang kanyang damit na pambalo at tinakpan ng belo ang kanyang mukha. Naupo siya sa may pintuan ng bayan ng Enaim, sa tabi ng daan na papunta sa Timna. Plano niyang dayain si Huda dahil hindi pa rin ibinibigay sa kanya si Shelah para maging asawa niya kahit binata na ito. Pagkakita ni Huda kay Tamar, hindi niya nakilala na manugang niya ito dahil may talukbong ang mukha nito. Akala niya'y isa itong babaeng bayaran. Kaya lumapit siya sa kanya sa tabi ng daan at sinabi, "Halika, magsiping tayo." Sumagot si Tamar, "Ano ang ibabayad mo sa akin kapag sumiping ako sa iyo?" Sinabi ni Huda, "Bibigyan kita ng kambing mula sa aking mga hayop." Sumagot si Tamar, "Papayag ako kung may ibibigay ka sa akin, para makatiyak ako na babayaran mo ako hanggang maipadala mo na ang kambing." Nagtanong si Huda, "Anong garantiya ang gusto mo?" Sumagot si Tamar, "Ibigay mo sa akin ang ginagamit mong pantatak, panali, at pati ang iyong tungkod." Kaya ibinigay iyon ni Huda at sumiping siya kay Tamar. Pagkatapos, umuwi si Tamar at tinanggal niya ang talukbong sa kanyang mukha at muling isinuot ang damit na pambalo. Dumating ang panahon at nagbuntis siya. Hindi nagtagal, ipinahatid ni Huda ang kambing sa kaibigan niyang si Hira na taga-Adulam para kunin ang mga bagay na ibinigay niya kay Tamar bilang garantiya. Pero hindi niya makita si Tamar. Nagtanong si Hira sa mga lalaking taga-Enaim kung nasaan na ang babaeng bayaran na nakaupo sa tabi ng daan. Ngunit sumagot ang mga tao, "Wala naman kaming nakitang ganoong babae rito." Kaya bumalik si Hira kay Huda at sinabi, "Hindi ko siya makita." At sinabi ng mga tao na wala naman daw ganoong babae roon. Sinabi ni Huda, "Hayaan na lang natin na itago niya ang mga ibinigay kong gamit sa kanya, dahil baka pagtawanan pa tayo ng mga tao na naghahanap tayo sa wala." Ganoon pa man, pinahatiran ko naman siya ng mga kambing
pero hindi mo naman siya makita roon. Pagkalipas ng 3 buwan, nabalitaan ni Huda na ang manugang niyang si Tamar ay nagbebenta ng dangal at nabuntis ito. Kaya sinabi ni Huda, "Dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at sunugin." Pero nang ilalabas na si Tamar, ipinasabi niya kay Huda, "Narito ang pantatak, panali at pati ang tungkod. Ang may-ari nito ang ama ng sanggol na nasa sinapupunan ko. Kilalanin niyo kung kanino ito." Nakilala ni Huda na kanya ang mga gamit na iyon. Kaya sinabi niya, "Wala siyang kasalanan. Ako ang nagkasala dahil hindi ko pinayagang mapangasawa niya ang anak kong si Sheila." Hindi na muling sumiping si Huda kay Tamar. Nang malapit ng manganak si Tamar, nalaman niyang ang sanggol na nasa sinapupunan niya ay kambal. At nang nanganganak na siya, lumabas ang kamay ng isang sanggol. Tinalian ito ng manghihilot ng taling pula para malaman na ito ang unang isinilang. Pero ipinasok ng sanggol ang kamay nito at ang kakambal niya ang unang lumabas. Sinabi ng manghihilot, "Nakipag-unahan kang lumabas." Kaya pinangalanan ang sanggol na Perez. Pagkatapos, lumabas din ang kakambal na may taling pula sa kamay at pinangalanan siyang Zerah. Genesis chapter 39. Si Jose at ang asawa ni Potifar. 39 na kabanata. Nang dinala na si Jose ng mga Ismaelita sa Ehipto, binili siya ni Potifar na isa sa mga opisyal ng Paraon. Si Potifar ay kapitan ng mga gwardya sa palasyo. Ginagabayan ng Panginoon si Jose, kaya naging matagumpay siya. Doon siya nakatira sa bahay ng amo niyang Ehipsyo na si Potifar. Nakita ni Potifar na ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. Kaya't panatag ang kalooban niya kay Jose. Ginawa niya ito na sarili niyang alipin at tagapamahala ng kanyang sambahayan at ng lahat ng kanyang ari-arian. Mula ng panahong si Jose ang namamahala, binasbasan ng Panginoon ang sambahayan ni Potifar na Ehipsyo at ang lahat ng ari-arian niya sa kanyang bahay at bukirin. Ginawa ito ng Panginoon dahil kay Jose. Ipinagkatiwala ni Potifar ang lahat kay Jose at wala na siyang ibang iniintindi maliban na lang sa pagpili ng kakainin niya. Gwapo si Jose at matipuno ang katawan. Hindi nagtagal, nagkagusto sa kanya ang asawa ng kanyang amo. Inakit niya si Jose para sumiping sa kanya. Pero tumanggi si Jose. Sinabi niya sa babae, "Pakinggan niyo po ako. Ipinagkatiwala po sa akin ng amo ko ang lahat ng kanyang ari-arian. Kaya hindi na po siya nag-aalala sa mga gamit dito sa kanyang sambahayan. Wala na pong hihigit sa akin sa sambahayang ito. Ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat, maliban lang sa inyo dahil asawa niya kayo. Kaya hindi ko po magagawang pagtaksilan ang amo ko at magkasala sa Diyos." Kahit araw-araw ang pang-aakit ng babae kay Jose na sumiping sa kanya, hindi pa rin siya pumayag. Isang araw, pumasok si Jose sa bahay para magtrabaho. Nagkataon na wala kahit isang alipin sa loob ng bahay. Hinawakan siya sa damit ng asawa ng amo niya at sinabi, "Sipingan mo ako." Pero tumakbong palabas ng bahay si Jose at naiwan ang balabal niya na hawak ng babae. Nang makita ng babae na nakalabas si Jose at hawak niya ang balabal nito, tinawag niya ang kanyang mga alipin at sinabi, "Tingnan ninyo, dinalhan tayo rito ng asawa ko ng isang Hebreyo para hamakin tayo. Alam niyo ba na pumasok siya sa silid ko para pagsamantalahan ako pero sumigaw ako? Kaya tumakbo siya palabas at naiwan niya ang kanyang balabal." Itinago ng babae ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang kanyang asawa. Isinalaysay niya agad sa asawa niya ang nangyari. Sinabi niya, "Ang Hebreyong alipin na dinala mo rito ay gusto akong hamakin dahil pumasok siya sa silid ko para pagsamantalahan ako. Pero tumakbo siya palabas nang sumigaw ako at naiwan pa nga ang kanyang balabal." Nang marinig ni Potifar ang salaysay ng kanyang asawa tungkol sa ginawa ni Jose, galit na galit siya.
Kaya ipinadakip niya si Jose at ipinasok sa bilangguan ng hari. Pero kahit nasa bilangguan si Jose, ginagabayan pa rin siya ng Panginoon. At dahil sa kabutihan ng Panginoon, panatag ang loob ng tagapamahala ng bilangguan kay Jose. Kaya ipinagkatiwala niya kay Jose ang pamamahala sa lahat ng bilanggo at ang lahat ng gawain sa bilangguan. Hindi nag-aalala ang tagapamahala ng bilangguan sa mga bagay na ipinagkatiwala niya kay Jose dahil ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. Genesis chapter 40. Ipinaliwanag ni Jose ang dalawang panaginip. Ika-40 kabanata. Pagkatapos ng mga nangyaring ito, nagkasala sa Paraon ang pinuno ng mga tagasilbi niya ng alak at pinuno ng mga panadero. Lubhang nagalit ang hari sa dalawa niyang opisyal na ito. Kaya ipinabilanggo niya ang mga ito sa bahay ng kapitan ng mga gwardya sa palasyo, kung saan naroon din si Jose nakabilanggo. Si Jose ang katiwala ng kapitan ng mga gwardya na nag-aalaga sa kanila. Nagkasama sila ng matagal sa bilangguan. Isang gabi, nanaginip ang tagasilbi ng alak at ang panadero ng Paraon habang naroon sila sa bilangguan. Ang bawat isa sa kanila ay magkaiba ang panaginip at magkaiba rin ang kahulugan. Kinaumagahan, pagpunta ni Jose sa kanila, nakita niyang nanlulupaypay sila. Kaya tinanong niya sila, "Bakit kayo malungkot?" Sumagot sila, "Nanaginip kasi kami pero walang makapagpaliwanag ng kahulugan nito." Sinabi ni Jose, "Ang Diyos ang nagbibigay ng kaalaman sa pagpapaliwanag ng kahulugan ng mga panaginip. Sige, sabihin niyo sa akin kung ano ang mga panaginip ninyo." Kaya sinabi ng pinuno ng tagasilbi ng alak ang kanyang panaginip. Sinabi niya, "Nanaginip ako na may isang puno ng ubas sa aking harapan, at ito'y may 3 sanga. Tumubo ito na mulaklak at nahinog ang mga bunga. Nakahawak daw ako sa saro ng Paraon at pumitas ng ubas, at piniga ko agad sa saro. Pagkatapos ibinigay ko ang saro sa hari." Sinabi ni Jose, "Ito ang kahulugan ng panaginip mo. Ang 3 sanga ay nangangahulugan ng 3 araw. Hindi matatapos ang 3 araw, palalabasin ka ng Paraon sa bilangguan, at pababalikin ka sa trabaho mo bilang tagasilbi ng kanyang alak. Naway alalahanin mo ako kapag nasa mabuti ka ng kalagayan. At bilang pagpapakita ng kabutihan mo sa akin, banggitin mo rin ako sa Paraon para matulungan mo ako na makalabas sa bilangguan. Sapagkat ang totoo, sapilitan lang akong dinala rito mula sa lupain ng mga Hebreyo, at kahit dito ay wala rin akong nagawang kasalanan para ibilanggo ako." Nang marinig ng pinuno ng mga panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip, isinalaysay din niya ang panaginip niya kay Jose. Sinabi niya, "Nanaginip din ako na may daladala ako sa ulo ko na 3 kaing na may mga laman na tinapay. Ang ibabaw ng kaing ay may laman na iba't ibang uri ng tinapay para sa Paraon, pero tinuka ito ng mga ibon." Sinabi ni Jose, "Ito ang kahulugan ng panaginip mo. Ang 3 kaing ay nangangahulugan ng 3 araw. Hindi matatapos ang 3 araw, palalabasin ka ng Paraon sa bilangguan, pero ipapapatay ka niya, at ibibiti ng bangkay mo sa kahoy, at tutukain ito ng mga ibon. Dumating ang 3 araw, at ito ay kaarawan ng Paraon. Kaya nagpahanda siya para sa lahat ng opisyal niya. Pinalabas niya sa bilangguan ang pinuno ng mga tagasilbi niya ng alak at ang pinuno ng mga panadero niya, at pinaharap sa kaniyang mga opisyal. Ibinalik niya ang pinuno ng mga tagasilbi ng alak sa kaniyang trabaho, pero ipinapatay niya ang pinuno ng mga panadero at ibinitin ang bangkay nito sa puno. Nangyari lahat ang sinabi ni Jose sa kanila, pero hindi naalala ng pinuno ng mga tagasilbi ng alak si Jose. The Book of Mark, chapter 15. 15 kabanata. Dinala si Jesus kay Pilato. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga namamahalang pari, mga pinuno ng mga Hudyo,
mga tagapagturo ng kautusan, at ang lahat ng miyembro ng korte ng mga Hudyo. Ginapos nila si Jesus at dinala kay Gobernador Pilato. Nang naroon na sila, tinanong siya ni Pilato, "Ikaw nga ba ang hari ng mga Hudyo?" Sumagot si Jesus, "Kayo na ang nagsasabi." Maraming paratang ang mga namamahalang pari laban kay Jesus. Kaya tinanong siyang muli ni Pilato, "Wala ka bang sagot sa paratang ng mga ito? Marami silang paratang laban sa iyo." Pero hindi pa rin sumagot si Jesus, kaya nagtaka si Pilato. Hinatulan si Jesus ng kamatayan. Tuwing pista ng paglampas ng anghel, nakaugalian na ni Pilato na magpalaya ng isang bilanggo na gustong palayain ng mga tao. May isang bilanggo roon na ang pangalan ay Barabas. Nabilanggo siya dahil kabilang siya sa mga nakapatay noong naghimagsik sila laban sa pamahalaan. Marami ang lumapit kay Pilato at hiniling na gawin muli ang nakaugaliang pagpapalaya ng bilanggo. Kaya tinanong sila ni Pilato, "Gusto ba ninyo na palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Alam ni Pilato na pagkainggit ang nagtulak sa mga namamahalang pari na dalhin sa kanya si Jesus. Sinulsulan ng mga namamahalang pari ang mga tao na si Barabas ang hilinging palayain at hindi si Jesus. Nagtanong ulit si Pilato sa mga tao, "Ano ngayon ang gagawin ko sa taong tinatawag niyong hari ng mga Hudyo?" Sumigaw sila, "Ipako siya sa krus!" Sinabi ni Pilato sa kanila, "Bakit? Ano ba ang ginawa niyang kasalanan?" Pero lalo pang sumigaw ang mga tao, "Ipako siya sa krus!" Dahil gustong pagbigyan ni Pilato ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Ipinahagupit naman niya si Jesus at saka ibinigay sa mga sundalo upang ipako sa krus. Pinahirapan ng mga sundalo si Jesus. Dinala ng mga sundalo si Jesus sa loob ng palasyo ng gobernador at tinipon nila roon ang buong batalyon ng mga sundalo. Sinuotan nila si Jesus ng kapa na kulay ube at gumawa sila ng koronang tinik at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, pakutya silang nagsisigaw, "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" At paulit-ulit nilang pinaghahampas ng tungkod ang kanyang ulo at pinagduduraan nila siya. Lumuluhod sila sa kanya na kunwari ay sumasamba sa kanya. Matapos nilang kutyain si Jesus, hinubad nila ang kulay ubing kapa at ipinasuot ang kanyang damit. Pagkatapos, dinala nila siya sa labas ng lungsod upang ipako sa krus. Ipinako sa krus si Jesus. Habang naglalakad sila, nasa lubong nila ang isang tao na galing sa bukid. Siya'y si Simon na taga Cyrene, na ama ni Alexander at ni Rufus. Sa pilitan nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagkatapos, dinala nila si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgota, na ang ibig sabihin ay lugar ng bungo. Pagdating nila roon, binigyan nila si Jesus ng alak na may halong mira, pero hindi niya ito ininom. Ipinako nila sa krus si Jesus at pinaghati-hatian nila ang mga damit niya sa pamamagitan ng palabunutan para malaman nila ang bahaging mapupunta sa bawat isa. 9:00 noon ng umaga nang ipako siya sa krus. May karatula sa itaas ng krus at ganito ang nakasulat na paratang laban sa kanya, "Ang hari ng mga Hudyo." May 2 ring tulisan na ipinako sa krus kasabay ni Jesus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa pangyayaring ito natupad ang sinasabi ng kasulatan, napabilang siya sa mga kriminal. Ininsulto si Jesus ng mga taong napapadaan doon. Napapailing sila at sabay sabi, "O ano ngayon? Hindi ba't sinasabi mong gigibain mo ang templo at muli mong itatayo sa loob ng 3 araw? Bumaba ka sa krus at iligtas mo ang iyong sarili." Ganito rin ang pangungutya ng mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan. Sinasabi nila sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, pero hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Tingnan nga natin kung makakababa sa krus ang Kristong ito na hari raw ng Israel. Kapag nakababa siya, maniniwala na tayo sa kanya. Maging ang mga ipinakong kasabay niya ay nang insulto rin sa kanya. Ang pagkamatay ni Jesus. Nang mag-12 na ng tanghali,
Dumilim ang buong lupain sa loob ng 3 oras. Nang mag-3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Eloi, Eloi, lema sabachthani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nang marinig iyon ng mga nakatayo roon, sinabi nila, pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. Tumakbo agad ang isang tao at kumuha ng espongha at isinawsaw sa maasim na alak. Ikinabit niya ito sa dulo ng isang patpat at idinampi sa bibig ni Jesus para sipsipin niya. Sinabi ng taong iyon, tingnan natin kung darating nga si Elias upang ibaba siya sa krus. Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Nang sandali ring iyon, nahati mula sa itaas hanggang sa ibaba ang kurtina sa loob ng templo. Nakatayo sa harap ng krus ang kapitan ng mga sundalo at nakita niya kung paanong nalagutan ng hininga si Jesus. Sinabi niya, totoo ngang siya ang anak ng Diyos. Sa di kalayuan ay may mga babaeng nanonood sa mga nangyayari. Kabilang sa kanila si Salome, si Maria na taga Magdala, at si Maria na ina ni Jose, at nang nakababata nitong kapatid na si Santiago. Ang mga babaeng ito ay sumasama kay Jesus at tumutulong sa kanya noong nasa Galilea siya. Naroon din ang iba pang babaeng sumama sa kanya sa Jerusalem. Ang paglilibing kay Jesus. Namatay si Jesus sa araw ng paghahanda para sa pista. Padilim na noon, at ang susunod na araw ay araw ng pamamahinga. Kaya naglakas loob si Jose na taga Arimatea na puntahan si Pilato at hingi ng bangkay ni Jesus. Si Jose ay isa sa mga iginagalang na miyembro ng korte ng mga Hudyo at isa siya sa mga naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos. Nang marinig ni Pilato na patay na si Jesus, nagtaka siya, kaya ipinatawag niya ang kapitan ng mga sundalo at tinanong kung patay na nga si Jesus. At nang marinig ni Pilato sa kapitan na patay na nga si Jesus, pinayagan niya si Jose na kunin ang bangkay ni Jesus. Bumili si Jose ng mamahaling telang linen at kinuha ang bangkay ni Jesus sa krus. Pinalot niya ito ng telang binili niya at inilagay sa libingang hinukay sa gilid ng burol. At pinagulong niya ang malaking bato upang takpan ang pintuan ng libingan. Nagmamasid noon si Maria na taga Magdala at si Maria na ina ni Jose, kaya nakita nila kung saan inilibing si Jesus. The Holy Bible. Remember, the Word of God is alive. He is Jesus Christ. Read John 1 verse 1. Please like, subscribe, and comment. Thank you for listening, reading, and watching. God bless us all. Remember to read the next chapters tomorrow. See you there. Please share this video.